Isang napakagandang helmet naman ngayon yung re-review natin syempre para sa inyo. Ayun, welcome po dito sa ating munting YouTube channel and syempre sa Facebook page natin na Cycle Speed Iloilo. So meron tayo dito nga napaka-latest ng SEC na modular type na helmet. So meron siyang gills dito. Ayan, 1, 2, and 3. Meron siyang parang singawan na parang gills na design vibe. So nakalagay dito sa stock na visor pagkadating dito sa shop ay naka gold lens na yung kanyang visor. Syempre may ngalan Revive. Tapos meron siyang, I think kung di ako nagkakamali, 1.5 inches or 1.2 inches yung kanyang integrated, kung hindi ako nagkakamali yung tawag dito. So yung nakalagay dito sa likod, SEC KT 928 DOT FMV certified ICC. Wala po siyang ACE, no? And syempre may nakalagay dito yung XL niya, same pa rin, 6162. O nga pala sa mga nagtatanong dyan about sa mga sizing sa mga helmet, iba-iba po, kahit same number ng size dito yung nakalagay sa helmet nyo. Kapag umorder kayo ng mga latest na mga helmet ngayon, nag-iiba po yung fitting kasi nga ini-improve ng mga kada brand ng helmet yung kanilang mga helmet, no? And syempre pinapagaan, and yung mga paddings or mga foam sa loob ay nag-iiba din. So mas maganda pa rin na ma-advise ko sa mga bibili, mas maganda pa rin pumunta kayo mismo kung merong malapit sa inyo na helmet shop na mas maganda pa rin mag-fit po kayo. Madami na po kasi dito nagkamali sa kanilang mga size. Yung pass down na helmet nila ay medium, pagdating dito large yung binibili. Yung iba naman XL daw, pero pagdating dito pag fit ng isang helmet, medium lang po sila. So yun yung mga ina-advise ko sa mga bibili ng helmet. Mas maganda pa rin sa personal po kayo or sa in person po kayo bibili, or sa mga malapit sa mga shop sa inyo, doon kayo mag-fit. At least makikita nyo siya in person, mahawakan nyo siya kung gaano siya kabigat, kung gaano siya kaganda, and ayun, mafi-fit nyo, and syempre magiging sakto yung fitting sa ulo sa gusto nyo, no? So depende na yun sa inyo. Ayun, kasi yung mga problema sa pag-order sa online, kasi minsan kung hindi naman siya mahigpit sa ulo ay masyadong malaki, no? So yun ang ma-advise ko sa nagtatanong dyan, sa nag-comment doon. I think nasagot ko na yung sagot ko din yung mga katanungan nyo sa mga hindi ko na-commentan doon. Sa nagtatanong about sa sizing ng mga helmet ngayon, ay meron kasing sample sa SEC XL ka, pero pagdating sa MT helmets, kasi yung MT helmets ay snug fit mostly yung mga release nila, no? Samples XL nga yung sa SEC, tapos dun sa MT helmet magdadagdag ka ng isang size. Yun yung mga mga sample ko sa inyo, no? So sa Spider naman halos magka-the-same yung fitting ng I think yung kung di ako nagkakamali, yung MT, hindi, mas maliit kasi yung fitting ng MT. Sa Spider medyo may kahawig siya na size. Sa mga latest ng Evo, ayun, medyo may pagka. Pero balik tayo dito sa helmet na to, hindi natin papatagalin. So buksan natin to. Ayan yung kanyang visor. Yan ang I think pinaka full nito. Ito pala yung pinaka full niya na open. Ayan. So kanyang kataas yung kanyang outer visor. Kapag itinaas yan yung fully open niya. And then syempre yung switch niya dito. Ayan. Kita nyo naman yan. So yan yung gap, I think. Yan yung siguro mga 1 to 2 na daliri o 1.5 na daliri yung space dito. And syempre may deflector na dito sa may nose. Wala dito nga, ito may goma siya pero single lang para sa water resistant niya dito sa loob. Sa ilalim may isa din. Ayan. So yung dito niya, yung vents, medyo latest. Ayan, may 4 siya na butas dito saka dito. Sa itaas naman, nakita nyo naman yun. Ayan, meron siyang dalawa, and syempre may dalawang switch din. So ayan nga, meron siyang DOT ICC. I think nasabi ko na kanina, hindi pa DOT FMVS certifying the ICC, yun na nakalagay dito. And syempre yung pangalan ng SEC na model or brand ng isang helmet. So sa size XL, 61, 62 pa rin yung XL na yan. Pero yun nga, sinabi ko na kanina kung paano or kung anong advice ko sa mga bibili sa online. So pahigain natin, kunin natin sa stand para mabilisan yung video natin, hindi masyadong mahaba, no? So meron siyang gills dito, lapit ko. Meron siyang design dito na parang gills. Ayan, nagdagdag siya ng
konting kaastigan sa helmet na to. Kasi kapag sinuot mo siya, parang ganito yung pwesto niya. Parang ganyan. So, napaka-astig din ng kanyang... Sa bigat nga pala, before natin makaligtaan, I think nasa 1.650 when ako nagkakamali kasi wala siyang nakalagay dito na weight. Wala rin tayo ng weighing scale. Pero kung i-compare ko siya sa mga nahawakan ko dito na merong weight na nakalagay dito sa likod, para sa akin, siguro mga 1.650 yung bigat ng isang helmet na to. So, dito naman, napakaganda ng kanyang napakaiba din yung kanyang style ng kanyang tela, ng kanyang paddings. May mga drawing po siya. Parang luxury type na classic yun, yung parang design dito. Yung mga stitching niya, parang sa upuan ng sasakyan. So, ayan, yung padding siya, syempre, tingnan natin. So, intercom ready. So, nakagandaan dahil napakamura nito, tapos intercom ready. So wala po siyang emergency pull dito, hindi kagaya sa SICK Element, hindi ko nagkakamali, meron. At saka SICK Universe, meron din ng emergency pull dito. So yung fabric, napaka-smooth din. Ayos din yung pagkagawa nila ng paddings nila. And yung paddings, may part po siya dito na medyo mas smooth, tapos banda dito medyo hindi siya masyadong smooth. So may parang iba yung fitting, I mean iba yung foam dito na nilagay, tapos dito medyo may pagka smooth dito, medyo semi smooth siguro tawag natin. Dust curtain, pwede nyo lang yung iba kasi ayaw nito, kinukuha. So, kung hindi nyo gusto yung dust curtain, pwede nyo siyang i-remove. So, removable po. Mostly, yung mga helmet na release ngayon, mga washable na po. Yung natitira lang, yung strap na ito. Kasi nakalagay po to sa kanyang shell, no? So, dito sa loob may pangalan na brand ng SICK. Sa itaas, bandang itaas, malaman. Okay din. Maganda din. And, syempre, yun nga, intercom. So, I think nasabi ko naman lahat. So, hindi ko to papabayo ng video na to kasi nga, na-notice ko na hindi nyo naman pinapanood yung mga masyadong mahaba natin na video. Kaya siguro, nahabaan kayo. Pero, lahat naman, sinasabi ko kung ano yung mga nakikita ko dito, na-feel ko sa isang helmet. Para magka-idea kayo before kayo bumili or umorder sa online. So, i-review natin siya, or i-compare nga pala natin to sa SICK Element. Nandun, nakikita nyo ba? Yung SICK Element na magka-same sila ng kulay. Yung nga lang, yung sa SICK Element may pagka-blue. So, i-compare natin kung ano mas maganda sa kanila and kung anong yung mas bagay sa inyo at pasok na pasok sa bulsa nyo. So, sa price naman, hindi naman sila magkaliwa. I think magka-the-same. Nasa 3,000 plus lang po sila. Hindi sila abot ng 4,000. So, napakamura ng mga SICK na mga helmet and syempre, affordable po. Mostly, yung mga nire-release ng SICK. So, yun lang sa video na to. I think nasabi ko naman lahat. Salamat sa pagpanood. And kung gusto niyo i-follow, pwede niyo pong i-follow at least maging updated yun sa mga uploads natin, kung ano man yun, tungkol sa motor, tungkol sa helmet, kung ano-ano pa na pwede nating i-review dito sa video natin na to. So, salamat sa pagpanood. Peace.